Sa mapagpalang araw sa inyo mga ka-good life, samahan niyo ako para magbayad ng amilyar sa Taguig City Hall. So ipapakita ko sa video ito. Late na yung amilyar namin sa condo, ilang years na kaming hindi nakakabayad. So finally, karoon ng pagkakataon na mag-leave para magbayad ng amilyar. No? So ito yung lumang Taguig City Hall. So presently, ito yung Taguig City Hall. Hindi siya pa yung bago, no? Yung bago kasi is under construction pa lang. So ito yung view ng bago. And as far as I know, walang way para magbayad online ng amilyar unlike sa ibang city. So talaga nag-leave pa ako para finally ma-settle na yung amilyar. Pagpunta ko doon sa lumang Taguig City Hall, 3 bagay yung gumulat sa akin. And here, ipapakita ko sa video ito kung ano-ano yun. At bagong lahat, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel na Good Life TV as we count one's blessings. So yun nga, blessing na magkaroon ng condo, but may katapat itong mga bayarin kagaya ng amilyar. No? So nandito tayo ngayon, ito yung view ng Taguig City Hall at present. First time ko dito actually. No? So magbabayad tayo ng real estate property tax. No? Ang background muna is, kung nakatira kayo sa condo, basically, hindi agad-agad mabibigay yung titulo at tax declaration ng property ninyo. No? Malamang nasa developer pa yan. So tumira kami sa condo starting 2017. And then, natapos lang ni developer yung paglilipat ng title, ng tax declaration, etc. around 2020. So from 2017 na nakatira kami hanggang 2020, si developer yung nagbabayad ng amilyar, no? For us, parang kumbaga pinapauna niya. Come 2020, nung ready na yung titulo at yung tax declaration, ayan, ito yung sample, no? Ito yung pinaka-asam-asam natin titulo ng property na pangalan na sa'yo. And then yung tax declaration is basically to say na ito yung tax number na binabayaran and sino nagbabayad, etc. Nakapangalan na rin sa atin. So nung ready na yan, sabi nung developer rather, okay, nagbayad ako ng amilyar sa'yo for the past years na nakatira ka dyan. This time, ikaw na yung magbayad. So reimburse mo ko para ibigay ko sa'yo yung copy. No? So medyo inipon niya yun. Fortunately, mga 3 years din bayarin ng amilyar yun. So we had to settle that first sa developer bago niya ibigay yung copy nung title. No? Tapos sabi din niya doon, moving forward, ikaw na yung magbabayad ng real estate property tax or amilyar nga. No? So 2020 onwards, kami na supposedly yung magbabayad ng amilyar. Pero since pandemic, ganyan, hindi na asikaso, medyo naipon siya. So yun nga, after 3 years pa lang nagkaroon ng pagkakataong mag-settle ng amilyar. No? So ganun yung background. So finally, here we are. We have an opportunity makapag-leave para magbayad ng amilyar. So nandito tayo sa lumang Taguig City Hall. So unang-unang gumulat sa akin is walang parking space. No? Sorry dun sa mga not to sound elitista or what. In-expect ko lang kasi ang laki ng compound niya. And first time ko nga dito, yan. Pag nadadaan-daanan ko lang, mukha masyadong malaki. So nagulat ako walang parking space. So Thursday ng hapon ako pumunta, punuan na. Hindi ko alam kung yung mga nakapark is mga employees, ganyan. But basically, walang parking space. So yung nearest alternative ko is sa Pure Gold pa pumunta. No? So yun, nagpark ako sa Pure Gold. Naglakad ako pabalik. Yung next na gumulat sa akin is ang bilis ng service. No? To be fair, no, sa City Hall ng Taguig, good job, ang bilis ng service. Pagpunta ko doon, sa first floor pa lang, nandun na yung window kung saan magpapakompute ng amilyar na babayaran. And then, may mga, pa sila doon, may mga nakatayo pang mga usher or customer service. Hindi ko alam, sorry po, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. But basically, yung mga tao sa window, may mag-a-assist pa sa'yo separately ng mga tao. Na, oh sir, dito po yan, dito, parang ito, i-guide ka talaga nila. So, Thursday ng hapon, I was expecting maraming tao. Mga 4 na yun, nagmamadali pa nga ako kasi feeling ko mas saraduhan ako. So, buti na lang, wala masyadong tao. In as fast as mga 5 minutes, na-compute na nila kung
magkano yung amilyar na babayaran ko. At yung pangatlong bumulat sa akin is ang sakit. Ang sakit mga ka-good life. Ang laki nung penalty ng mga amilyar na hindi ko pa nababayaran. Good thing, tumatanggap sila ng maraming mode of payment. So, may manager's check, GCash, debit credit card, cash. Tas kung cash, ayan, papangalan nyo sa treasurer. I was supposed to pay in check, kaya lang sabi nila, acknowledgement receipt pa lang yung mabibigyan nila kasi may 10 days clearing. So, babalikan ko pa yung official receipt. Ayoko nang bumalik. Yung cash naman, mag-withdraw kayo doon, may nag-iisang ATM malapit sa Land Bank. Otherwise, tatawid ka pa ng Pure Gold for additional ATM options. GCash, magka-cash in din ako sa bank. So, sabi ko, sige, credit card na lang. Tapos, i-convert ko to installment. No? So, yun na nga, nakapagpa-compute na kami ng mga babayaran sa amilyar. And, kapag yung mga taon na hindi nyo nabayaran, nag-incur siya ng penalty, mga ka-good life. No? So, tip lang, kung kaya nyo magbayad on time, bayaran nyo on time. Buti na lang may credit card option dito. So, yung pinakompute ko, so ito na yung screenshot ng resibo, no? Ito yung mas malinaw na copy ng resibo. Pakita ko sa inyo. May dalawang computation, yung basic tsaka yung SEF, no? Yung SEF means Special Education Fund, no? So, on top of the basic, may mga LGU ding naniningil ng SEF, no? So far sa mga amilyar na nabayaran ko, palaging may SEF na equivalent, no? So, zoom in tayo. Dalawa tong resibo ko actually. Isa yung unit, tas isa yung parking. So, here, kung makikita nyo dito, yung 2022 na hindi namin nabayaran, yun, 4 quarters. 3-1 yung basic, 3-1 yung SEF, tas may penalty pa siyang 1-3 each, no? So, parang lumalabas 2-6 yung naging penalty ko sa 6,000 na 2022 na amilyar. So, yun. Sa 2023 naman na amilyar, may penalty na din ako na 283 sa unit pa lang to, mga ka-good life. Times 2 kasi may SEF. Kasi delayed ako ng 2 quarters. Kasi September na ako nagbayad. So, first quarter, second quarter, hindi ko nabayaran. So, since andun na lang din naman ako, sabi ko, fine, babayaran ko na yung 2024 in advance. Makabawi-bawi man lang. So, yun naman, since nagbayad ako in advance, may discount akong 630, 629 times 2. So, basic tsaka SEF times 2. So, lumalabas, ang binayaran ko sa unit is 20,000. Pero kung nakakabayad ako on time, nasa papatak mga 18,000. Kasi 6K yung basic plus SEF times 3 years. So, mga 18K. Ang inabot ko is 20,600. Sa unit pa lang yan, guys. Ayun, yung parking, ganun din. Mas maliit kasi mas maliit yung square meters ng parking. Ang total na penalty na inabot ko ay 1,400, no? So, sayang yung natipid ko sa price lock. Dito napunta, basically. Tapos yung total discount ko naman is 600 dahil binayaran ko na rin in advance yung 2024. So, yun. So, hopefully, in the coming years, magkaroon na ng online option para magbayad ng amilyar kasi sa Paranaque na-try ko na pwedeng online basta updated ka. So far yun, kudos to the City LGU dahil ang bilis ng service, mabilis ako nakapagbayad, and maraming payment options. Yun nga lang, sakit din kasi ang laki ng penalty. But that's my fault kasi hindi ako nagbayad agad. Kaya kayo guys, kung kaya nyo magbayad agad ng amilyar, do so. Huwag kayong magpalit, huwag kayong magpatumpik-tumpik, at huwag kayong umasang kakaroon ng tax reprieve, no? Kasi madalang mangyari yun. Remember, pag di kayo nakakabayad ng amilyar, pwede i-foreclose ng LGU yung property niyo kahit pag-aari nyo pa yun. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. So again, if you found this video helpful, please don't forget to share it to your friends, subscribe to our YouTube channel, like the video, and of course, please talk to us, no? Raise to us your questions via comments. We'd love to hear from you and gusto namin ng kausap.
So, yun lang guys. Maraming salamat.